Paginaan yung echo. Joshua chapter 2. Galing kami kagabi sa anniversary sa Mikawayan. LBM kami tatlo. Jan Joshua tsaka ako. Nag-text si Pastor Hernan. LBM din kami. Sabi ko, welcome to the club. Kala ko kami lang. So, ibig sabihin, may kasama kami. Okay. Joshua, chapter 2. Verse 1 to magbasa tayo ng Biblia, verse 1 hanggang sa verse number 6. We are going to read the Word of God responsibly. And Joshua the son of Nun sent out to Shittim 2 men to spy secretly, saying, go view the land, even Jericho, and they went and came into the harlot's house named Rehab and lodged there. And the king of Jericho sent unto Rehab, saying, bring forth the men that they will come to thee, which are entered into the house in thine house, for they come to search out in all the country. And it came to pass about the time of shutting the gate, when it was dark, that the men went out. Whether the men went, I wot not, for so after them quickly, for ye shall overtake them. Tayo po ay manalangin na Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. I pray, dear Father, na mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang pagpapalang espiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano Kristo Jesus, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay, maraming salamat. Please be seated. This morning is all about, we discuss about doing what is right. Gumawa ng tama. Alam niyo, minsan mga batid, ang tama ay napakahirap gawin pagka tayo po ay nakompormiso. Kung may mga kompormiso tayo, mahirap minsan gawin ang tama at minsan yung tama gawin nating mga baluktot. Alam niyo, nung araw, wala pa namang law, pero ang tao, alam na niya kung anong tama at alam na rin niya ang mali. Ito ang anak po ni Adan at saka ni Eva, dalawang magkapatid, si Cain at saka si Abel. Sila po ay tinuruan ng kanilang nanay at tatay, wala pa pong batas nung araw, hindi pa po sila nakapanood ng mga television, wala pa mga libro noon para mag-aral si Cain, paano pumatay ng tao, paano patayin yung kapatid. Wala pa pong ganon. Wala pa siyang nakikita sa social media, wala pa siyang experience, wala pa siyang narinig paano pumatay ng tao. But here comes, nung sila po ay naghandog sa Diyos, yung kanyang handog, yung kanyang offering, hindi tinanggap ng Diyos. Siya po ay nagagalit sa kanyang kapatid dahil yung kanyang kapatid nung maghandog sa Diyos, aba, tinanggap ng Diyos yung kanyang handog, yung kanyang offering. Doon lang sila nagtatalo agad. So, ibig sabihin, ang unang patayan na nangyayari sa kasaysayan ay pagsisilos patungkol sa relasyon sa Diyos. Hindi po si Cain nagsisilos dahil mayroong magandang dalaga. Hindi po siya nagsisilos dahil mayroong mamanahin sila. Wala naman dalawang lalaki lang sila, anak sila ni Adan. Sasabihin ni Adan, yung buong mundo, pagmamayari natin, hatiin nyo, pati dagat, pati ulap. Tapos ang usapan. Di ba po? Ngayon, sa dami ng tao, hinati-hati na lang ng tao, lupa, yan, akin yan. Oh. Pero at the end of the day, pag namatay tayo, ang atin lang talagang pagmamayari, basta magbayad ka lang sa sementeryo, 6 feet below the ground. Kaso lang, pagka hindi ka nakabayad, huhukayin yan, at yung buto mo, itatambak yan doon. Pagka hinanap ka na, nasaan na si ganito? Sasabihin, ay, 10 years na yan, hindi na nakabayad. Hanapin nyo po doon sa mga imbakan ng buto. Langan naman kilala mo pa yung mga buto-buto na yan.
Oh. Sasabihin mo, ito yata yung sa lulo ko. Ito yata yung sa tatay ko, ito yata yung sa nanay ko. Bakit? Meron ka ba ebidensya? Oh. Yun po yan. Ano ho, mga kapatid? So dito, itong si Cain, kapatid niya yung si Abel, alam niya na mali ang pumatay ng tao. Alam niya na masamang pumatay. Alam niya na masama yon. Pinili niya yung masama. Maraming tao sa atin alam gumawa ng tama pero hindi pwedeng gawin yung tama. Alam natin na paglinggo, tama na nandoon tayo sa simbahan. Amen, mga kapatid? Pero bakit mas maraming tao ngayon doon sa mall? Oh, bakit mas maraming tao ngayon sa sabungan? At biktima pa dito mga Kristiyano, alam na ngang linggo, tama na sa bahay-sambahan ka, bakit yung iba nasa mga mga resort? Oh. Yung iba nandoon, nag-o-overtime sa trabaho. Sayang po kasi pastor, doble eh. Normal, di ba? Doble. Kaso lang, yung iba aalokin ka ng triple, aalokin ka ng 4 times, 6 times. O yun ang problema ng lipunan natin. Para lang wag kang magsimba. Kita mo yung mga eskwelahan natin. Kung kailan oras ng pananambahan, andyan, mayroong mga meeting yung mga estudyante, may klase yung mga estudyante, gusto nilang burahin yung Diyos sa sosyudad. Gustong burahin ng Diyos doon sa mga silid paaralan. Nung araw, wala namang klase ng linggo eh. Pero ngayon, eskwelahan. Kaya nga, yung sinabi sa Mateo, yung about dates, malawak ang pintuan. Sa palagay ko, minsan hindi na relihiyon yung malawak na pintuan eh. Mga eskwelahan na. Bakit? Tuturuan yung mga bata. Paano lumaban sa magulang? Paano sumagot sa magulang? Sa ibang bansa, pagkatatay ka, hindi ka naman tawagin dad eh. Kung pangalan mo Ramil, Ramil lang. Bihira, isipin mo anak mo, 7 years old, hi Ramil. Tapos, anak mo yan, anong gagawin mo? Kaya sabi ng tatay, inuwi niya yung anak niya, nasa Amerika sila eh, inuwi niya. Kasi hindi niya mapalo-palo doon, hindi niya mapagalitan doon, kasi baka kako, ma-911 siya. Kaya ang ginawa niya, inuwi niya dito. Pagdating dito, paluin nga niya. Sabi niya, hindi ka pa rin ligtas. May 163 rito, patay ka. Child abuse ang kalaban mo. O, yan ang problema ng sosyudad natin. Nung araw, kami po ay nasa eskwelahan. Yung mga tagiliran ko, ang dami pong dito, violet. Bakit? Pagka natripan ka ng teacher mo, at saka ito, napipingo to, hindi ka nakikinig, di ba? Ganon-ganon ka. Nung araw, sino ba nakaabot niyan? Yung mga may edad na. O, minsan babatukan ka pa. Ang bubog-bubog, pak, gano'n, no? Mga teacher noon. Ngayon, hindi na magawa yan. Bakit? Pag ginawa yan, kinabukasan o maya-maya, viral ka na. Nakuha niyo ba mga kapatid? Viral ka na kaagad, pagpipistahan ka na. O, isang teacher, sinampal yung estudyante, patay ang estudyante. Nung nabasa ko yun, grabe naman teacher na yon. Samantala yung mga wrestler, di ba? Sinampal yung kalaban, buhay naman eh. Yung teacher lang, tumira. Yung baksidor nga, matamaan yung tainga, hindi naman namatay eh. Wala namang record na ganon. Kaya minsan, huwag kayong paniwala masyado sa mga ganyan. Okay? So ito mga baded, makita po natin dito, doing what is right, ang main character natin dito ay si Rehab. Ano bang trabaho ni Rehab? Ang trabaho niya, siya po ay nakalagay dito, harlot po siya. Kumbaga, yung kanyang sarili, siya po ay nakatira doon sa dulo ng Jericho at yung kanyang bintana palabas na ng teritoryo at siya po ay nag-aalok sa mga sundalo. Babayaran.
Sipin nyo, dito sa Pilipinas, may 300. Oh, 300, meron na. Meron nga iba, libre lang. Pero pag pumunta sa mga, mga high-end na mga hotel, doon yung malalaman na yung bintahan ng laman, grabe. Oh. Ba't kung nalalaman yan? One time, may sinundo kami sa airport, 2 Amerikano. Dumating kami sa Rojas Boulevard Hotel, 2:00. O mag-2:00 na. Sabi nung nasa counter, "Sir, mimino na ba kayo?" Ang nasa isip ko, pagkain kasi nga, gutom na ako eh. Oh. Naghihintay kami ng 11 o'clock. Pagkatapos, delayed yung flight. Alam niyo naman sa airport, di ba? Delayed. Kaya nung isang linggo ba yun, sinundo ko sa social so. Sabi niya, aalis ako ng 10:00, darating ako dyan, 12:00. O wala pang 12:00, nandoon ako. Sabi ko, 1:30 na, wala pa rin Saka nag-text, hindi pa kami nakaalis. Pambihirang buhay. Nasa airport ka na, hindi pa nakaalis doon. Oh. Sabi ko, kailan kaya may tama yung airport natin? Tuwing na lang, laging delayed. Oh. Hindi pwedeng maaga. So ito mga kapatid, dumating yung mga spy, ayon sa kwento. Kasi sabi sa verse 1, "And Joshua the son of Nun sent out Shittim two men to the spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho, and they went and came into the harlot's house, named Rahab, and lodged there." So may lodging house itong si Rahab. Pero ang totoo niya, pumunta sila doon. Pumunta sila doon, hindi dahil kay Rahab. Pumunta sila doon kasi yung madali nilang, ibig sabihin, madali silang maka-exit palabas ng bayan. Ito na. Nung nandoon na sila, magaling din yung hari, meron ding spy. Sabi ng hari, "And it was told the king of Jericho." Magaling yung kanilang, tawag doon, ano yung fan ng DepEd? Ha? Anong fund yun? Yung nag-i-issue? Intelligence fund? Oh. Anong tawag pa na iba doon? Ha? Confidential fund. Kayo mga estudyante, ganun din eh. Dad, hingi nga ng baon. Para saan yan? Confidential baon. Saan mo kakasusin? Ay, hindi ko nga mabanggit sa iyo kasi confidential eh. O, kita mo yan? Nauso yun sa mga estudyante. Confidential na baon. So ito nangyari mga kapatid. It was told the king of Jericho saying, "Behold, there came men mula doon sa bansang Israel to search out the country. And the king of Jericho sent to Rahab saying, Bring forth the men." Ipakita mo, ilabas mo, huwag mo itago yung mga tao. Pero ito po yan, mabudid. Ang babae, si Rahab, alam niya na yung sundalo ng hari pumunta doon at alam niya na pwede siya makulong at alam niya na pwede siyang ipapatay ng hari. Pero hindi siya natatakot, mabudid. Yun yung panahon na ikaw ay magdesisyon, gawin mo yung mali o gawin mo yung tama. Bilang isang mamamayan ng Jericho, tama na suportahan niya yung kanyang hari, tama na suportahan niya yung kanyang mga kababayan, tama na suportahan niya yung kanyang mga sundalo. Pero, ito po ang kasaysayan. Okay? Ito po yan. Pagdating sa verse number 11, ito po ang nangyari. Sabi po ni Rahab, "And as soon as we heard these things," narinig namin yung mga bagay na yan. Ano po yung narinig nila? Ito po, tutuloy lang natin. "Our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you." Dahil sa inyo. "For the Lord your God is the God of heaven above and in earth beneath." Ito mga kapatid. Narinig lang ni Rahab na yung Diyos ng Israel ay talaga namang dakilang Diyos.
Ang ginawa niya, tinanggap niya yung Diyos na hindi man lang siya, wala man lang pumunta sa kanya ng mga Hudiyo at magpaliwanag sa kanya na ganito po yung Diyos namin. Wala pong nagpaliwanag sa kanya. Ang kanya lang, usap-usapan lang, nakikimarites lang siya. Doon sa mga merchant, sasabihin ng mga merchant, naku, grabe pala yung yung mga Israelita na yan, grabe yung Diyos nila. Kailan dumating sa buhay ninyo na yung kapitbahay ninyo, sasabihin sa inyo, ay grabe talaga yung Diyos ng mga pamilyang yan. Grabe. Bakit? Dati-rati, ganito lang yung mga tao na yan. Dati-rati, palamura yan. Ngayon, hindi na. Dati, walang kinikalalang Diyos yan. Ngayon, nagsisimba na. Dati-rati, chismusa yan. Ngayon, chismusa pa rin. Pero iba na ang tinichismis. Yung salita na ng Diyos. Dati-rati, yung bunganga niyan, laging nag-aawayan sila. Ngayon, maingay pa rin, kaso lang puno naman Bible. Alam niyo ba kung gusto niyo na marami kayong kaaway sa social media? Mag-post lang kayo ng mga Bible verse. Marami nang mag-ano dyan. Maniwala kayo. Post nyo lang. Mag-post kayo ng Bible verse everyday. Wala na magla-like sa inyo. Tapos i-unfriend na kayo. Ganun mangyari sa inyo. So ito po yan mga kapatid. Sabi po sa verse 11. Verse 11 sabi dyan, for the Lord your God, He is God of heaven above and in earth beneath. Ito po mga kapatid, number 1, doing what is right. Choose to believe in God. So Rahab choose to believe in God. Pinili niyang maniwala, pinili niyang tanggapin, pinaniwalaan niya na yung Diyos ng Israelita, makapangyarihang Diyos yan, kaysa yung Diyos ng Jericho, ipigan God versus the true God. Dito po mga kapatid, tayo po rito, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, amen? Inaalam po natin ang totoong Diyos. Sa mundong ito, mayroon pong napakaraming Diyos nag-claim na mga misaya. Sa Pilipinas, my goodness, pumunta ka lang banda dyan sa may Bataan, mayroon ng kumikilalang Diyos dyan. Pumunta ka ng Pangasinan, mayroon naman. Pag pumunta ka doon, sa norte pa, meron din. Pag bumaba ka ng Mindanao, grabe. Sa Dinagat, may sariling Diyos doon. Kaya nga, nung nag-eleksyon, di ba, nung matagal ng panahon, nagpe-pray daw si Ferdinand Marcos. Nung magpe-pray siya, nakita niya yung cross, may nakalagay doon, Enri. Sabi niya, ito na. Ako yung mananalo. Kasi nakalagay pala doon sa cross, Enri. Ilocos Norte, Region 1. Ako yun. Enri. Kaya tumakbo siyang presidente, nanalo kasi may Enri daw Biro lang naman yan ha. Sipin nyo, yung Diyos doon sa Dinagat, yan. Dating Diyos ni Malo. Yan. Si Malo. Nag-Dinagat yan Yung yung anak noon, ay nako, kaibigan ko yon. Hinahangaan ko yon. Bakit? Si Bongbong Icleo. Grabe po yan pag napatugtog yung gitara, pinapagano yan, lagyan ng huli niyan. Grabe yan. Ay, sabi ko, ano bang mayroong mahika ito? Pinapaganon-ganon yan. Tumutugtog pa rin. Sabi ko, sino bang tumutugtog na igaganon-ganon lang yung gitara? Tumatakbo-takbo yung hulin. Dumaganon yung gitara. Bambihira, no? Ma-amaze ka Pag kami nasa tubig, sa dagat, ganon niya yung sing-sing niya. Magkukulay blue yan ilaw. Ba, okay wala pa namang mga laser light noon. Kaya na humahanga ako doon. Ba, ayos yan Pero ngayon, pag mayroong magaganon sa akin sing-sing, sasabihin ko, laser light lang yun. Di ba, nakuha niyo mga kapatid? Pero noon, mga 40 years, wala pang technology, hahanga ko, bibilib ako sa kanya. Para nung araw, itanong mo kay Ernie Baron, mga ganon, di ba? Ang talino naman nito. May computer siya Siya yung may unang computer, kaya alam niya. Tayo wala. Tayo nung magtanong ko kay Ernie Baron, hindi niya masagot Sabi ko, Ernie Baron, pwede ba magtanong? Gusto ko lang malaman kung ilan ang butas ng kulambo.
Sabi niya, may kulambo ka ba? Sabi ko, meron po. Simulan mong basahin. Kawawa naman ako. Akala ko masagot niya, ako palang pabilangin niya. Isipin mo, simulan mo sa umaga, bilangin yung mga butas ng karayom. Iiwan ko lang. So matalino siya kasi binalik niya sa akin yung tanong eh. O si Rahab, mabatid, choose to believe God doon sa kanyang narinig. Maraming mga tao nakapakinig sa Diyos, hindi naman naniniwala. Sinisiran mo, sinusulwiningan mo, hindi naniniwala. Binabible study mo, pinapaliwanag mo salita ng Diyos, hindi pa rin maniniwala. Kaya bumibili tayo, nagbibigay tayo ng mga Biblia. Bakit? Yun ang sabi ni Attorney Arias. Give them Bible. So that when they go to hell, they have the time to read it. Pambihira, no? Magiging libangan nila sa impyerno yan. Kung naniniwala lang pala ako nito, pambirang langit pala ako. Isipin mo yan. Kaso lang masusunog to. Kaya i-text na lang natin, mga e-book na lang, e-Bible. E-Bible. Kung meron doon. Kaya ito po yan, mga kapatid. Itong mga taong ito, narinig lang nila, naniniwala. Maraming mga tao ngayon, hindi lang narinig nila na mayroong totoong Diyos. Nakikita pa nila, ito yung panahon ng Ebanghelyo, mga kapatid. Mula noong pandemic, ang mga tao mayroong pagkakilanlan sa Diyos. Tumaas po, nagiging times 3 po, yung mga viewers po patungkol sa salita ng Diyos. Pero ang tao, ayaw pa rin. Wala na tayong magawa doon. Ginawa na lahat ng Diyos. Pagdating ng araw, kukunin na tayo ng Panginoon, nasa langit na tayo sa magitan ng rapture. Wala na mga simbahan dito, bakante na. Dahil ang Diyos, mahal pa rin yan tao. Magpapalipad siya ng 2 anghel dyan. Walang ibang sasabihin, kundi magngaral sa mga tao. Lilipad yan. 2 anghel, papunta sa buong mundo. Iikot yan. Magsisi kayo, yung mga tao. Ano nangyari dyan? Sasabihin lang ng mga tao, ang ganda naman ng drone na yun. So, hindi pa rin maniniwala ng anghel. Alam niyo, mga kapatid, kahit mag-preach yan, mangangaral sa salita ng Diyos, mag-stay dyan. At sasabihin sa mga tao, magsisi kayo. Sasabihin lang ng mga tao, ang ganda naman ng drone, parang totoong anghel. At saka may loudspeaker. Sipin mo yan. Yun po yung magiging takbo ng utak pagdating ng araw. So ito, mga kapatid, itong si Rahab na ito, she chose to believe in God, naniniwala po siya. Kayo po, mga kapatid, kung bakit kayo nandito, naniniwala kayo na mayroong Diyos. Marami ng Diyos, inintroduce sa mundong ito. Diyan, pag pumunta ka dyan sa may bandang Abanahaw, mayroong Diyos ng kagubatan. Yung lolo ko, ang daming Diyos ng lolo ko. Yung tatay ng nanay ko. May Diyos yan sa mga manok. Sipin mo, pati yung manok, may Diyos. May Diyos yan sa mga daga. May Diyos yan sa malaking kahoy. May Diyos yan sa hangin na itim. May Diyos yan sa araw. May Diyos sa buwan. May Diyos sa lupa. Pag nyumon, magkakatay ng baboy yan. Magkakatay ng Texas na manok yan. Lulutuin niya walang asin. Sasama niya ako doon sa palayan at magpipre yan. Habang sisikap yung nyumon. Ano yan? Nakapalibot. Magtatawag yan ng kanyang Diyos. Diyos na itim. Okay Ako ang kasama niya. Diyos ng hangin. Diyos ng palayan. Diyos ng langit. Diyos ng araw. Diyos ng buwan. Diyos ng ulap. Ang daming Diyos ng lolo ko. Diyos ng palayan, Diyos ng lupa, Diyos ng mga daga, pati Diyos ng ahas. Pumunta na kayo dito sa aking piging na pinaghanda. Kumain po kayo. Siyempre ako'y bata. Habang nakatalikod yung lolo ko, nakasarap sa buwan at nag-seremonya, ako naman pasimpleng dadampot, di ba? Kakain, tapos balik ko yung buto. Yan. Kabila naman din. Kakain, balik ang buto. Paglingon niya, tuwang-tuwa yung lolo ko. Salamat mga Diyos, pinaunlakan nyo ang hain ko. Sabi ko, kawawang nilalang ito. Bata pa ako noon. Sabi niya, ito yung lolo ko. Ako ang kumakain. Pinagbintangan yung Diyos. Sabi ko. So bata pa lang ako, hindi na ako niwala sa Diyos niya. Nakuha niyo ba din? Ikaw mismo, tayo mismo,
you can say to yourselves, ito yung mali, ito yung tama. Isipin mo, Diyos ba yung kumain? Ako dumampot, kinain ko, pagkatapos pag binalik ko, salamat Diyos. Sabi ko, nasiraan na ng bait yung lolo ko. So, ako ang kumain, nagpasalamat sa Diyos. Imposible yan. Yung kaibigan ko, nasiraan po dyan sa may pauwin. Nagpe-pray siya, nagplatan siya. O Diyos ko, magpadala po kayo ng anghel para ayusin po yung aking gulong. Dumating po ako. Ano nangyari dyan? Flat. May reserba ako. Nag-pray siya, Panginoon, salamat sa anghel. Sabi ko, sira ulo ka eh. Kita mo ba anghel ako? Sipin mo. Nagpasalamat sa Diyos, dumating din yung anghel. Sabi ko, maghunos dili ka sa prayer mo ha. Kasi yung anghel espiritu. Ako tao, pag sinuntok kita, matikman mo. Sabi niya, kasi Brad, ang Diyos talaga, pag inutusan mo yung kanyang mga anghel, sumusunod eh. Sabi ko, iba yata yung Diyos pagkilala mo. Iba rin yung Diyos na kilala ko. Ang Diyos ko ay nasa Biblia. Yung Diyos mo, guni-guni mo lang yan. Okay? Yun po mga kapatid. Kaya dito po, nung marinig po sa verse number 10, nagsabi po dyan, nakita niyo po yan mga kapatid sa verse number 10. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you. Yung tubig, narinig po ni Rahab na yung tubig na yun, napakalawak po ng dagat. Hinati po yan. At nakatawid sila. Narinig lang yung kapangyarihan ng Diyos, naniniwala na kagad. Tayo mga kapatid, ilang bisis na natin napakinggan ng Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang magbabago. Ang Diyos ang mag-provide ng pangailangan natin. Pero minsan, taken for granted. Kaya bakit dumadami yung tao nagpapakamatay? Ha? Kasi hindi lang nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit maraming tao naglarasing? Kasi nga, hindi na nila makuha doon na ang Diyos natin ay makapangyarihan. So ito po yan mga kapatid. So, Rahab chose to believe in God. Pangalawa, Rahab cherished the spy. Pag sinabing cherish, mga kapatid, it's all about to treat lovingly. Trinato niya yung spy. Hindi po niya sinabi, oy, spy ka, oy, ikaw ay masamang tao. No. Cherish the spy. Ibig sabihin noon, trinato niya ng maayos yung mga spy na yon. Paano niya trinato ng maayos ang mga spy na yon? Ito po ang nangyari sa verse number 4. And the woman took the men and hid them, tinago niya doon sa rooftop ng kanyang bahay, at tinabunan niya yun. Alam niyo mga kapatid, baka sabihin niyo, hindi naman trinato ng maayos yung basura. Wala ka naman choice. Pag ilagay mo yun sa loob ng kwarto mo, baka pag magkaroon ng search, makikita pa doon. Oy, nasa ilalim pala ng kama ha? Nandito pala sa CR mo nakatago, ha? Pero pag nasa taas, alam naman ng mga tao na ang taas, yun po ay kanilang, nagbibilad lang sila doon. Nagbibilad. Ngayon, magtataka kayo, bakit flax po ang ginamit po dito? Nakalagay sa verse number Saan ba yun? Verse 6. But she brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order upon the roof. Ibig sabihin, ang trabaho po niya dati, nagbibinta siya ng katawan para lang kumita at para mabuhay. Pero nung marinig niya yung Diyos na totoo, nagbago siya ng trabaho. Gumagawa na siya ng mga hibla, gumagawa na siya ng banig. Kaya yun po yung trabaho niya. Hindi na po siya nagbibinta ng katawan niya. Nagbago siya. Walang nagsabi sa kanya, hoy, magbago ka. Narinig niya na mayroong totoong Diyos. Ang Diyos na yun ay makapangyarihan. Ang Diyos na yun ay pwede magbago sa kanya. Binago niya, mapatid, yung kanyang sarili. Maraming Kristiyano, ang hirap baguhin. Nakuha niyo ba yung mapatid? Sabi nga nila, mas maigi pa yung matigas na tinapay ay lalambot sa mainit na kape. Kaya yung Amerikano, tuwan-tuwa eh.
Nung Pilipino nagkape, sinausaw yung ano, di ba? Yung pandesal sa kape. Oh, sabi ng Amerikano, Filipino, very, very clean. Kasi, kain, di ba? Very, very clean. Nung matapos na kumain ng tinapay, ininom yung kape. Oh, Filipino, very dirty. Pambiya. Ininom din pala eh. Akala sasawan na yung ano, di ba? Oh. Sabi ng mga kano, you Filipinos always copying from us. Sabi ko, no, that's not true. You Americans are copying from us. Sabi niya, why? You know, in English, clean. Clean. In the Philippines, linis. You know what you did? You take our word, linis, and put it in your word. That's why you have cleanliness. Okay? You have the word cleanliness. It came from the Philippines. Okay. So yung pangalawa, kapatid, itong si Rahab cherished the spy of the Lord. So ito po yan, mga kapatid. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, tratuhin natin yung kapwa natin mananampalataya. Hindi pa nakita ni Rahab anong mukha ng Israelita. Hindi pa nakita ni Rahab yung mga anak ng Diyos, yung mananampalataya. Pero nung dumating siya, nagkaroon ka dyan ng tinatawag na confidence na ito. Ayun yung mga kapaturan ko. Ito yung mga lingkod ng Panginoon. Nagkaroon ka agad ng net ba yung binding. Okay? Na magtiwala ka. Kaya maraming mga loko-loko ngayon, yung mga nagbubudol-budol, pagkitaan ka ng bandol na pera, wow, maniniwala ka, masisells to ka. Pupunta ka lang sa mall, may mga alok yan, ay, kuha po kayo, bunot po kayo, may promo po kami, kinuha mo, wow, nananalo ka, palakpakan ka naman din, di ba? Tapos, ang dami ng alok sa'yo. Sabi ko doon sa kaibigan ko na pastor, huwag mong entertainin yan. Kasi alam ko na yan, yung produkto na yan, sasabihin sa'yo, 300,000 yan. Tapos bababaan yan kasi nananalo ka. Babayaran mo na lang ganito. Sabi, hindi, kakausapin ko lang. Inalok sa kanya yung upuan, di ba yung upuan? Parang electric chair. Electric chair na mayroong mga nagmamassage. Oh, electric chair tawag ko doon eh. Ginaganon-ganon yung likod mo. Ayun. Na-sell stock siya. 200, 300,000 daw yun. Mga mayayaman na makabili. Saan yung credit card mo, sir? Sinwipe. 60,000. Pastor Bong, nakamura po ako. Walang hiya ka. Sabi ko, punta ka lang dyan no, sa mga paggawaan ng leather seat cover. Nandyan, no, hindi na nga kinukuha. Ang dami. Wala nung pandemic. Sino ba namang magpapamasahe sa iyo nung pandemic sa mga mall? Hindi gumagana yon. 2 years, 3 years yun, hindi gumagana. Kaya ang dami, mga for sale dyan. May binabalok na, binibinta nga sa akin, Pastor, baka gusto mo. 15 mil na lang, 2. Anin ko yan sa bahay. Hihiga ka daw, ganun-ganon ka, ganun yung likod mo. Pambihira. Mas maganda pa rin yung masahe. Pagka nagkaroon ng, malfunction yan, durog yung buto mo. Subukan mo lang. Di ba? Iipitin ka niyan. Patay ka. Kaya dapat yung switch nandito lang para pag may problema, pack off ka agad. Kung malayo, panoorin nyo lang. So ito po ang nangyari mga kapatid. Pangatlo, ano pang ginawa? Doing what is right. So ang ginawa po ni Rahab dito, pangatlo, Rahab, cooperate with the people of God. Verse number 9, ang sabi ko dyan, and she said unto the men, I know that the Lord hath given you this land. So hindi siya nakipag-cooperate doon sa mga kababayan niya. Nakipag-cooperate siya doon sa mga tao ng Diyos. Alam niya, I know that the Lord hath given you this land. Itong Jericho na ito, mapunta po sa inyo ito. Alam ko yan. Anong meron? By faith. Wala pong blueprint doon. Wala pa naman sigurong Bible na binasa si Rahab. Pero alam niya sa magitan ng pananampalataya ng mga Israelita, itong bayan niya, kinakailangan, mapupugsa yan. Kasi nga, namumuhay sila sa kasalanan. At ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya ito po yan, ang sabi po dyan sa verse number 9. And she said unto them, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us,
and all the inhabitants of the land faint because of you. Kailan ba dumating sa buhay ninyo na yung mga tao natatakot sa inyo? Alam nyo, ang problema sa simbahan, ginagawang panakot si pastor. Kumaingay, hindi si pastor doon nakatingin. No? Anong tingin nyo sa pastor? Terorista. Oh. Ay, totoo nga ako sa anak ni Ray. Saka ni Lady Lee. Pag darating yan, lalapit ka agad sa akin yan. Oh, kasi siguro, hindi sinasabihan ni Ray, kung maingay sa simbahan na, magagalit si pastor. Oh. So yung bata, panatag sa akin. Nakuha niyo ba yun? Oh. Lalapit ka agad yan. Tingnan niyo, pag nandito yan, lalapit ka agad pag nakita ko. Oh. Kasi dapat, yung mga bata, wag natin takutin. Huwag kayong maingay, ha? Magagalit si pastor. Yung bata, terorista pala yung pastor namin. Ha? Hindi ganoon. Di ba? Terorista pa. Di ba nung araw, kami, nanay ko at saka tatay ko, pag nakakita sila ng pulis, sasabihin ng nanay ko, huwag kayong magano ha, loko-loko ha, maingay, makita kayo ng pulis. Kaya pag nakita ko ng pulis nung araw, takot ako eh. Ang bihira. Kasi yun ang sinasabi. Nakuha niyo ba yun? Kaya huwag kayong magsalita ng negatibo. Kasi nga, maa-adapt ng bata yan. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, train up a child. Yung bata, turuan mo ng tama. Oh. O kita mo yung anak ni Ray. Sabi ko, paglaking mo, magpastor ka ha? Opo. Bambihira, magpapastor. Ayos yan. Oh. So, cooperate mga kapatid. Ibig sabihin nito to work or act together. Itong si Rehab, hindi naman niya kaano-ano, hindi pa niya nakikita. Dahil ito ay anak ng Diyos, nakipag-cooperate siya sa anak ng Diyos. Hari nawa, lahat ng mga patiran dito, makipag-cooperate kayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Pag may gawain ng Panginoon, suportahan po natin yan. Magbigay po tayo ng ng tawag doon, ng panahon po natin. Pag sinabi nyo sa akin, Pastor, ano may tulong ko rito? Aba, marami ka may tulong. May gumagawa dito? Magpa-deliver ka ng pang-snack. Matutuwa yung gumagawa dito. May nakita ka na hindi pa tapos yung pintura? Magpa-deliver ka ng pintura. May magpipintura dito. Kahit yung upuan na yan, pipinturahan nila yan. Ati sahig, pinturahan. Alam niyo, pag nagpintura sila, grabe. Pati pulpito, may pintura. Yan lang, may pintura. Mikropono, may pintura. Grabe, Para nung una, una kong tanggap ng pintura, kami ni Pastor Silso. Dito lang, kay Pastor Butch Baro. Ako, sinabihan ako ni Pastor Bing. Sabi ni Pastor Bing, Bong, pag nagpintura ka, ayaw ng may-ari yung pintura nagkakalat. So, tinuruan niya ako. Ito yung brasa, sausaw mo. Kinakailangan, hindi tutulo yan. Kunti-kunti lang. Pag naka-roller naman, kunti-kunti lang. Safety first. Maglagay ka ng dyaryo para pag tumulo, ganun ka agad, punas. Pag may tumulo, punas ka agad. Para pag alis mo, the house is clean. Ito na, tumira na sa Pastor Celso. Ganun. Alam nyo, pati yung kanyang buhok, may pintura. Pilik mata, may pintura. Yung damit, may pintura. Pagdating ni Pastor Bus, ano nangyari sa Celso? Para na manikin So, ibig sabihin, magulo yung bahay kasi nga, hindi safety. Kaya yun po yung gawin natin. Lahat yan mabadid, may safety. Okay? Parang ikaw ay nagdadrive, nagmamaniho ka. Kita mo yung sa airport, tumakbo yung kanyang sasakyan. Kasi pagdating niya, akala niya pantay. Bumaba siya, hinatid niya yung pasahero, yung kamag-anak niya, paglingon niya, nasaan yung sakyan ko? Andoon, sa gitna ng kalsada. Nakadisgas siya na. Tumawid, magkusa, umatras. Kasi hindi niya na safety first. Saglit lang naman niya ikalabit yung preno na yon, handbrake. Hindi niya nagawa kasi apanatag siya, pantay yung kalsada. Hindi ho, mga kapatid. Safety first. Ikaw ay nagmamadali, plancha ka sa bahay, malilate ka na sa simbahan, diretso ka na simbahan, pagdating sa bahan, kinakabahan ka. Umaapoy niya yata yung plancha doon na. Nakuha nyo? Diba?
Safety first. Sa kasibulan pa lang tayo. Si Brother Joshua, nagplansya. Usok-usok na yung simbahan noon sa kasibulan. Sabi ko, bakit anong meron? Sabi noon ng kapitahay, Pastor Baong, nagluluto ka ba? Sabi ko, pambira, yung simbahan, usok na. Yung plancha pala, naiwanan doon. Buti ka mo, sunog na yung cord. Papunta na doon sa saksakan. O, isipin nyo, how much more nagmamadali ka, walang safety first, makikinig ka na mensahe. Ang pamagat na mensahe, do what is right. Ang utak mo na sa bahay, naiwanan mo yung plancha mo. Naiwanan mo yung pinaksiw mo doon. O, ano mangyari dyan? Last, mga kapatid, doing what is right. Ito po yung ginawa ni Rehab. Chapter 6. Chapter 6, verse number 23. Ang sabi po dyan sa chapter 6, verse number 23, ang sabi po dyan, and the young men that were spies went in and brought out Rehab and her father and her mother and her brethren and all that she had, and they brought out all her kindred and left them without the camp of Jericho. Ito po yan, mga kapatid. And Joshua saved, verse number 25, Rehab the harlot alive and her father's household and all that she had. Bakit naligtas, mga kapatid? Sa dinami-dami ng tao doon, patay po yun. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga bata, yung mga hayop nila, patay. Sunog, patay. Bakit yung isang pamilya na yun? Ito, mga kapatid. Pwede naman kasi meron pa namang linggo na panahon na yun. Pwedeng magbago, pwedeng mag-backslide. Alam niyo, mga kapatid, marami mga Kristiyano naglingkod sa Panginoon. Automatic yan. Pagdating ng Lunes, backslider na kaagad yan. Nakalimutan ng Diyos. Maraming tao na gano'n. Parang mga bata lang, di ba? Mga bata, sabi ng nanay, anak, punta ka sa Sunday School ha, sa church. Yung 10 piso dyan sa kanan, o yun. Yun po yung para sa offering mo. Opo, nanay. Itong 10 piso naman, lagay dito sa ito po yung baon mo. Ha? Pambili doon sa church. Kasi mayroon tinda dyan yung may ladies. Ha? Okay. Yung bata, punta na simbahan. Inatalisod. Matutumba siya. Anong gagawin niya? Ha? Pag natumba, anong gawin mo? Dalawang may pera yung kamay mo. Ang ginawa ng bata, hindi niya binitawan yung kaliwa kasi nandyan yung baon niya. Binitawan niya yung sa kanan. Para makano siya, di ba? Tak! Talsik yung pera doon sa kanal. Tinanong na nanay, anak, nakapag-offering ka ba? Hindi ho. Bakit? Nadapa ako eh. Kinakailangan mo tumukod eh. Bakit isang kamay lang tinukod mo? Dapat dalawa. Ay, mawalan ako ng baon. Isa lang. Inasan niyo sa Panginoon. Ay, tumalsik. Bahala ng Panginoon pumulot doon sa kanal. Aba, salbahe. Mga Kristiyano parang ganun eh. Bahala ng Diyos doon. O, di ba? Huwag tayo parang mga bata, mga badid. Kaya itong si Rehab na ito, meron pa siyang 6 na araw o 7 araw na mag-isip-isip na sasabihin niya, siguro mali yung gagawin ko na kampahin ko yung mga Israelita, kampihan ko yung mga totoong anak ng Diyos. No, mga kapatid. Hindi po siya nagbago. Dito po ang pang-4. Continue doing what is right. Continue. Alam mo na ang tama, ipatuloy mo gumawa ng tama. Amen, mga kapatid? Tama pala magsimba, di mapatuloy ka magsimba. Ito nga lang ang problema natin dito. Lahat naman tayo dito, laging may tawag doon, pananagutan. Alam natin ang linggo ay para sa Panginoon. Tama po ba? Pero bakit nagmamadali tayo pagkalinggo? Nagmamadali tayong umalis. Di ba ang linggo ay merong umaga at saka hapon? Tama mga kapatid, di ba? Pero bakit nagmamadali tayo?
At bakit din, pag pumunta tayo, late tayo? Di ba? Hindi. Ayusin nga natin, kasi pinag-usapan natin, doing what is right eh. Sabihin nyo, bakit di ka pastor, hindi ka ba late? Late din ako. Pareha tayo. Oh. Di ba? Kaso nga lang dapat itama natin na sinasanay na tayo. Ay, sa Sunday school pa lang naman eh. Di ba nasanay na tayo na gano'n eh? Wow, galang. Sa Sunday school pa lang naman. Bakit? Alam niyo ba mga kapatid, ng Sunday school ay napakahalaga yan kasi doktrina ang pinag-usapan dyan. Amen mga kapatid? Ang ganda nga ng ano natin nung Sunday school kanina. Nung Sunday school natin kanina? Overview ba? Overview. Ibig sabihin, yung overview. Alam nyo ba na ang isang typical na Kristiyano, yung mga theologian, alam yan, 16 yan na sunod-sunod kung paano yung overview ng pagdating ng Panginoon na mangyayari. Pero yung katulad po natin nagsisimba lang, hindi natin alam yung sequence na dapat alamin natin yan. So ito po mga kapatid, kung ang tama, sabi nga, kasabihan, do what is right, for it is right to do. Gawin mo ang tama dahil ang tama ay tama at kailanman ang tama ay hindi mali at ang mali ay hindi tama. Pero minsan tatamaan tayo. Tama? Tama. Kaya nga, narinig nyo, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. So ito po yan, si Rahab might change her mind. Rahab had the opportunity to escape. Maaring hindi na niya hintayin yung mga Israelita. Iligtas na yung sarili niya. Tumakas na sila. Kaso lang hindi. Gusto niyang makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po niya. Hindi upang makita niya na masira yung mga... Kasi wala namang pinatay ang mga Israelita doon eh. Iikot-ikot lang naman sila sa loob ng 7 araw. Pag 7 araw, bigla lang naman sila sumigaw. Nung sumigaw sila, bumagsak yung wall of Jericho. Yung mga tao nagkaroon ng lindol. Hindi natabunan, patay. Kasalanan ba ng mga Israelita? No. Kagagawan po ng Diyos, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Okay? So yun po yan mga kapatid. Minsan dumarating sa buhay na tayo po, para bang hindi kaya ng Diyos, tutulungan po ang Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ng tulong po natin. Gawin lang natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Kaya ulitin ko lang po mga kapatid, ito po ang halimbawa natin ay si Rahab doing what is right. Rahab choose to believe in God. Rahab cherish the spies of Israel. Tinulungan niya. Treat them fairly. Rahab cooperate with the people of God. And Rahab continue doing what is right. I hope and pray na tayo po mga kapatid, magpatuloy tayo. Tama pala yung pananambahan, tama pala yung pagbibigay, tama pala yung pagbabasa ng Biblia, tama pala yung pagsusulwiling, tama pala yung paghandog ng mga awitin sa Panginoon, tama pala lahat yan. Gawin po natin at ipagpatuloy po natin mga kapatid. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Habang lahat ay nakayuko at nakapigil na mata, if there's something for you, God is speaking to your hearts right now. You're free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Pwede mo sabihin, oh Father, I want to be like Rahab. She was doing the right thing. In your life, you have the opportunity to choose what is right. Right for your spiritual life, tama para sa iyong pamilya, tama para sa iyong pag-aaral, tama para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sige po mga kapatid. Kung nasimulan mo na ang tama, continue. Do it until the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, labing ang kay Apostol Pablo, ang sabi po ni Apostol Pablo, always abounding, lagi, be steadfast, unmovable. Kaya yung mga huling araw ni Pablo, sabi niya, I have fight a good fight of faith. I have finished my course. I have kept the faith. Mga kapatid,
tama po na ingatan po natin ang pananampalataya, ipamuhay po natin yan at ibahagi sa iba. So if there is something for you today and God is reminding you, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much sa salita po ninyo, sa mga palaala po na salita po ninyo. At mapatid po namin na si pag-aral bigyan ng katalinuhan, mananghina, palakasin, makaramdaman, pagalingin. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy na naglingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. May mga negosyo, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Mapatiran po namin na kung saan may karamdaman, pagalingin. At I'm praying also for good weather condition there in Paite sa kanilang anniversary po doon na magiging successful po, O Diyos. At ingatan niyo rin po yung mga sasama going to Paite. Ilayo sa kapamakan at disgrasya. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa plano ng Kristo, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay.